Hello guys! Amazing day mga kakotse! Andito na naman po si Reynold Bio from Toyota Balintawak. Nagbabalik. Long time no vlogs mga kakotse. Pag-usapan naman natin yung nasa likod ko. Ngayon, ang papakita ko sa inyo mga kakotse is yung hybrid. Yan. Yung mga kakotse na color white. Yan yung Corolla Cross mga kakotse. Dahil nga nauuso ngayon yung mga electric, ayan, hindi naman po pahuhuli ang Toyota mga kakotse. Alam nyo ba mga kakotse na number one tayo pagdating sa mga hybrid vehicle? Hindi lang po dito sa Pilipinas mga kakotse, pati rin po sa buong mundo. Si Toyota ang kauna-unahang nag-produce mass production ng hybrid vehicle. Yun po yun mga kakotse, yung Prius. Yan. Hindi lang po tayo pang Pilipinas mga kakotse. Alam nyo ba mga kakotse na tayo yung pioneer? Tayo yung parang na-master na natin mga kakotse pagdating sa mga hybrid. Yan. Tayo yung pioneer dito sa Pilipinas na nag-launch ng hybrid vehicle. Yun yung Prius mga kakotse. Yan, yan. Di ba? Nung 2009, yun yung unang nilabas ang Prius. Ngayon, sobrang sikat na ng Prius sa ibang bansa. So, si Toyota, kumbaga, siya na yung pioneer na master na niya pagdating sa mga hybrid vehicle. Kaya dito sa Pilipinas, mga kakotse, mag-ikot ka kung anong brand ang may pinakamaraming hybrid vehicle na lineup. Walang iba kundi si Toyota. Kasi nga, na-master na niya yan mga kakotse. Karamihan sa mga variant, meron na tayong hybrid vehicle. Yan mga kakotse. Kumbaga, yung iba, papaumpisa pa lang, si Toyota, 100% yung credibility na, and then, alam na niya. Di ba? Kaya lang si Toyota, mga kakotse, hindi pa naglalabas ng full electric dito sa Pilipinas kasi alam ni Toyota na hindi pa naman tayo ready, di ba? True hybrid, talagang reliable ito. Kahit mapunta ka sa malayo, hindi mo na kailangang i-plug in or mag-charge ng ating mga sasakyan. Kasi nagsi-self-charge po yung hybrid natin. Yan. Darating tayo doon, magkakaroon na tayo, magiging full electric na. Yun na yun, yung ilalabas na natin yung mga plug-in hybrid mga kakotse. Meron na rin si Toyota. Kung di nyo alam, meron na rin po tayo yung mga plug-in vehicle. So ngayon, ang nilalabas pa lang ni Toyota is yung mga hybrid. Kasi hindi pa tayo ready. Kakaunti pa lang yung may mga charging station. Di ba? So, pero pagdating dito sa hybrid, mga kakotse, sinasabi ko sa inyo, number one si Toyota. Pagdating sa sales ng hybrid vehicle, pagdating dito sa Pilipinas, tayo yung may pinakamaraming or pinakamadaming nilabas na hybrid. Sa iba, 2, 3 tayo, almost lahat ng lineup natin, magkakaroon na tayo ng hybrid vehicle. Balik tayo dito mga kakotse sa ating video. Itong nakikita nyo ngayon mga kakotse, ito yung Corolla Cross Hybrid. Ito yung entry level. Alam nyo mga kakotse, lahat ng variant ng Corolla Cross is hybrid na po. Ayan yan makikita mo yan yung logo. Pag sinabing HEV, which mean hybrid electric vehicle. Itong Corolla Cross G, price or meron siyang starting price na 1,498,000 or almost nasa 1.5 na siya. Same sila, 3 variants lang po itong mga kakotse. Ito yung G variants, V variants, and then yung GR natin which is the top of the line. Same lang po sila ni V, ng length, ng width, ng height dimension. Seating capacity pala nito mga kakotse is 5 po. Ayan. Yan. Ayan Yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung loob. Dito muna tayo sa exterior. Seating capacity niya is 5 po. Para po siyang kotse or mga sedan. Ito naman, crossover na tinatawag. Yan.
Yan. Lahat ng variants ng Corolla Cross, inuulit ko po mga kakotse, hybrid na po siya. Ayan. Oh. Yan. Yung engine po nito mga kakotse is 1.8 yung size ng engine. Gasoline, naka CVT na po siya. Ayan. Max output niya is nasa 122 and then yung torque power naman po is nasa 142. Yung chassis naman mga kakotse or yung dito tayo sa size ng gulong niya, ito makikita. Iba po yung since ito yung entry level or yung low variants, ito lang. Medyo plain lang or basic lang yung mugs niya. Nasa 17 po. Tapos, pero ang kagandahan nito mga kakotse, front and rear, naka disc brake na. So, malakas yung stopping power and then magaan po siya. Yan. Suspension niya mga kakotse, same sa V variant, which is yun yung middle grade natin. Kasi naiiba po yung GR. Yung GR kasi, mas top of the line, mas maganda yung suspension niya. Oh. Front and rear, meron na ring stabilizer. So, stable na stable yung pag-drive mo kahit medyo may kataasan yung ground clearance niya. Yan. So, stable na stable kasi may stabilizer. Mga kakotse, ito pala yung mga hybrid natin. This is front wheel vehicle. Yes, siya ha, mga kakotse. Ayan. Oh. Yan. Dito sa harap, yan. Headlamps niya is 2 beam. Naka-LED na rin yan. Yan. Oh. With daytime running light. Meron na rin yan daytime running light mga kakotse. Yan. With clearance lamp. Yan. Tapos, meron siyang fog lamps. LED na rin po yan mga kakotse. Yan. Oh. Oh, yung itong G variants lang natin, wala siyang rear fog lamps. Pero sa V, tsaka yung top of the line, meron po. Yan. Oh, tapos sa tail light naman niya, naka-LED. Tapos may line guide, same sa V. Yan. Yan. Outside rear view mirror, naka-powered siya. Auto fold. And then, merong side turn signal lamp mga kakotse. Yan. Front grille, makikita mo, identical sila ni V, magkaparehas na pagkaparehas, parang naka-honeycomb. Ayan, no? Oh. Yan. Oh. Basta mga kakotse, yung emblem, color blue, sure na sure ka dyan. Naka-hybrid po yan. Yan. Oh. Yan. Ito, kagandahan nito mga kakotse, parang, na siya, naka-full package na rin. May auto-rain sensing po. So, pag nabasa po yan dyan, mag-auto wipe po siya. Or, gagana po yung wiper niya. Yan. Oh, tapos, naka-fender na rin siya, mga kakotse. Ito. Yan. Oh, basic lang yung gulong. Kasi sa V, maganda yung design ng mugs niya. Yan, mga kakotse. Yan. Oh, halika. Alam kong nasasabik na kayo. Gusto nyo na makita yung loob. Halika, samahan nyo ako mga kakotse. O, di ba? Ito, kung kaya mo naman, halimbawa, naiisipan mo mag-Yaris, tapos gusto mo mag-hybrid, mas maganda. Ito na lang kunin mo. Kasi, hindi sila nagkakalayo ng price. Pero ang ganda rin naman kasi ng Yaris Hybrid, kasi full package na siya. Ito, yung seat material niya, naka-fabric lang po. Yan. Tapos, manual lang po yung mga seats niya. Hindi tulad sa V, saka sa GRs, naka-powered po. Yan. Oh. 6-way manual yung sa driver. Yan. Tapos naka-analog lang po yung meter cluster. Yan. Oh. Oh. Yan. Pero ang kagandahan nito mga kakotse, naka-EPS na po. Naka-electronic power steering, smart entry, push start na rin mga kakotse. Oh, hindi ba? Hindi tinipid. Oh, all windows po. Yan, may jam protection. Yan. Tapos, dual zone din po siya mga kakotse. Mapapansin nyo mga kakotse, susubukan kong i-start ha. Susubukan ko pong i-start. Ayan. Ayan. Tingnan ko lang kung may maririnig kayo. Oh. Okay na yun mga kakotse. Wala kang narinig, no? Yung conventional na engine. Naka-start na po yun mga kakotse. Yan. Oh. Kasi ang gumagana po nun mga kakotse is for idle or start, tapos low speed, battery po. So, fuel efficient po siya pagdating sa traffic. Yan. Computer na po ang nag-a-identify kung kailangan
ng conventional na engine or yung battery yung gagamitin mga kakotse. Naka-dual zone na yan mga kakotse, ayan o. And then, naka-auto climate control. Yan. Tapos yung audio niya mga kakotse, parehas na po. Yan. Naka-wireless Apple CarPlay, Android Auto, naka 10-inch. Oh, so sobrang malaki yung infotainment natin mga kakotse. Yan. Tapos may Wi-Fi din po yan. Wi-Fi connectivity. Tapos USB, updated na rin since sa mga millennials. Yan, naka-Type-C na rin po yan mga kakotse. Yan. Diba? Kaya kung ako, halimbawa gusto mo mag-hybrid tapos gusto mo ng mas mataas na ground clearance, dito ka na. Corolla Cross, more space. Yan. Sobrang luwag. 5-seater po yung capacity niya. Ayan. Naka-fabric lang po yung seat material. Yan. Diba? Steering wheel niya, meron siyang audio. Yan. Tapos display, mode. Yan. Tapos voice and then telephone po. Yan. And then for the safety naman mga kakotse, hindi po magpapahuli yung Corolla Cross G natin. Wala lang po siya ng Toyota Safety Sense. Pero pagdating sa mga safety, security, andito na rin po. Nga pala mga kakotse, sama ko na rin po. Front and rear, ayan, meron na po siyang digital video recorder. Mag-i-install ka lang po ng app. Ayan diba? Puti na rin yung ilaw niya. Tapos yung ceiling niya, color black po. Yan. So elegant po yan. Hindi siya dumihin. Di ba? Parang na siya, classy na pagdating. Yan, ganun. Naka wireless charging. Ayan, drive modes. EV mode. Yan. Tapos naka electronic parking brake with auto hold na rin po mga kakotse. Tapos ito po yung susi niya, yung transponder key. Diba? Mga kakotse. Ayan. Maluwag to mga kakotse. Sinasabi ko sa inyo, maganda siya. Ayan mga vanity mirror niya. Pagkapareha sila umiilaw yan. Yan. Diba? Yan. Maluwag siya. Ayan. Natin yung aircon. Naka-fan lang pala yan. Ayan. Ganda rin. Ganda. Maganda siya mga kakotse. Sinasabi ko sa inyo. Maluwag. Tahimik. Ayan. So pagdating sa safety po, lahat po ng variants, may 7 po siyang airbags. Meron siya sa airbag sa driver knee, yung knee. Tapos sa side, meron din po sa gilid. Yan. Tapos front passenger. Yan, front passenger. Tapos rear side. And then pag nag-roll over po, meron siyang curtain airbags. Di ba? So pagdating sa safety, di pa papahuli. Wala lang siyang Toyota Safety Sense, pero meron siyang alarm and alarm with immobilizer. Meron siyang front and rear digital video recorder. Meron siyang emergency brake system, anti-lock braking system. Yan. Tapos naka-electronic brake distribution, vehicle stability control. Tapos meron po siyang back camera. And then meron din pong clearance and back sonar. So pag nagre-reverse ka mga kakotse, yan meron siyang back camera. Tapos with sensor yan or with sonar. Yan, di ba? Kumpleto na yan mga kakotse. Halika, ikutin natin. I-off muna natin. Ayan. Kumpleto na yan mga kakotse. Yan. Punta tayo sa rear. Makikita nyo po. Dito tayo sa likod. Sobrang luwag nito mga kakotse. Tsaka napaka-smooth. Napaka-smooth ng ride. Para kang naka-altis. Para kang naka-kotse. Para kang naka-altis na mataas yung ground clearance. So hindi ka mag-worry sa mga matataas na humps. Sa mga gutter, hindi ka mag-gutter. Ayan di ba? Yan. Yan. Sobrang komportable dito yung mga isasakay mo, yung pamilya mo, mga kaibigan mo, di ba? So iilan lang kayo sa daan kasi iilan lang naman yung mga kumukuha nito. Ang Corolla Cross natin. Ayan. Yan, di ba? Yan yung
storage mo naman, pag may mga cargo ka, yan. Andyan yung spare tire mo. Yan. Tapos andun yung back digital video recorder. Yan. Komportable nga ako dito mga kakotse. Ayan, di ba? So yun mga kakotse, baka may mga katanungan kayo kung magkano yung down, magkano yung monthly sa lahat ng Toyota vehicle natin. Mag-message lang po kayo sa baba. Kahit i-message nyo lang po ako sa Viber, ako na po mismo ang tatawag sa inyo mga kakotse. Yan. Isang ikot lang mga kakotse. Ito yung lower variants pa lang or yung G variants. Sa susunod natin, yung middle grade. Alam kong magugustuhan nyo yun. Kasi, pinarehas na siya sa GR natin. Ayan. Medyo nga lang ma-pricey nga lang din. Ayan. Kasi mapapaisip ka kung magko-Corolla Cross ka or magpo-Fortuner ka. Pero, hybrid naman po. Ayan. Ayan. Sulit ka naman sa mga gamit or sa pag halimbawa, fuel consumption wise, matipid talaga yung hybrid natin. Ito yung likod niya, mga kakotse. Di ba? Sobrang luwag. Sobrang lawak. Ayan. Pwede ko yan. Kuhan doon. Di ba? Pag may cargo ka. Yan. Ito yung spare tire mo. Naka-mugs na rin. Standard. Yan. Yun, mga kakotse. Anong masasabi mo sa Corolla Cross natin? Yan. G variants pa lang ito mga kakotse or entry level. Ayan. Di ba? Yun. Abangan nyo po yung mga susunod ko pong vlog dito sa Corolla Cross kasi more on magfo-focus tayo sa hybrid. Ayun. So yun lang mga kakotse. Maraming salamat po lagi sa panonood at sa pagsuporta nyo. Panonood nyo sa mga video ko. Basta mag-message lang po kayo kung may mga katanungan kayo, may mga question regarding sa monthly, sa down. Andito lang po si Kakotse. Handa po kayong pagsilbihan. So yun lang. Maraming salamat po mga kakotse. Bye! Ingat!